For 5 years now, tayo sa Farm to Table, lagi nating pinapakita sa mga food explorers natin is paano i-utilize yung mga ingredients na available sa paligid-ligid. Ngayon naman naisip nating mag-focus doon sa isa sa mga humble ingredients na available kahit saan, mura, at saka maraming pwedeng lutuin. Kaya naisip natin mag-focus doon sa ating itlog. How to find out or paano mo malalaman na fresh pa yung itlog na lulutuin mo. Very simple. You have your egg, you have your water, you just have to dunk it sa bowl ng water. So kapag nakalubog pa rin siya, magandang senyales yan. Pag tumataas, siguro more or less mga ilang araw na rin yan. Ang ayaw natin is kapag lumutang na siya ng totally. Ibig sabihin nun, lumang-luma na. Tingnan natin kung may makikita tayong mga fresh na fresh. Ang maganda dun sa egg na gamit natin ngayon is nakalapat pa siya dun sa pinakailalim. So that tells me na okay pa siyang gamitin, swak na swak, fresh pa siya na matuturing. So I'll start off with our fried egg, sunny side up. Mas maganda to kung siguro kung lalo na kapag nag-uumpisa ka and non-stick pan yung gamit mo. Pag mga gantong carbon steel yung gamit natin, you just have to siguro increase yung temperature. The safest way or ang pinaka-preferred natin o pinaka-ina-advise nating way of cracking your eggs is sa flat surface. Bakit? Dahil yung skin or yung shell ng ating itlog exposed sa kung anumang mga bacteria. Kapag kinrack mo yan sa edge, yun yung papasok sa loob. There's a possibility na baka mag-cause ng salmonella. So for me, ito yung sinasabi nating perfect execution. Matingkad yung pagkaputi niya, and dahil we're aiming for over easy, ito yung ating egg yolk malasadong-malasado pa. So that's the first dish natin for our egg. Next up naman natin, yung ating over medium. So kumpara nito doon sa ating over easy, yung over medium, yung egg yolk pa rin yung basehan natin, medyo paluto na siya. Pero pag hiniwa mo, pag kinrack mo or hiniwa mo ng tinidor mo, medyo runny pa rin yung kanyang yolk. Yung iba na chefs, ang tinuturo is fini-flip for 3 seconds. Pero ang problema ko kasi doon, based on experience, pag minsan fini-flip mo, nababasag yung egg yolk. So nasisira yung presentation. The easiest way for me is baste it hanggang makuha mo yung doneness na hinahabol natin. Since ako na yung doneness na gusto ko, i-plate na rin natin siya. And yung parang pinaka-paborito ng mas marami kong kakilala, yung well done o over hard. Now, instead of basting it, another technique that we also do sa hotel pag may egg station kami doon during buffet is cover. Yung steam na lalabas from your eggs would actually help cook yung ibabaw. So by doing that, makakatipid ka, you can multitask. So after a few minutes, yun na yung ating well done. Kita natin, wala nang malambot na part. And of course, ito, personal favorite ko, yung Pinoy style sunny side up. Yung tostado yung gilid, tapos malasado yung gitna. Ito naman, medyo kailangan rock and roll ka na. It requires na mas mataas yung temperature para makuha mo yung crispy na gilid. And this right here is my favorite na luto ng itlog. So marami na tayong na-pair ng mga dishes kung saan pag nilagyan mo ng itlog, na-elevate yung putahe. Meron pa akong isang bala dyan. Meron tayong smashed burger na gagawin. Papalamanan natin ng sunny side up. Pinoy style, syempre. So we have here ground beef, ground pork. Pagsamahin lang natin. Season natin ng salt. Medyo mas matabang yung timpla ko doon sa ating patty kasi gusto ko habang fina-fry natin siya, doon ko ilalagay yung rest of the seasoning.
Pepper, of course. Massage lang natin yan. So, ganun lang yung seasoning natin. Ngayon, anong pagkakaiba ng ating smashed burger versus your ordinary burger? Papakita ko sa inyo. So, ito yung ating patty. So, from bilog, isa-smash natin dun sa pan. Then, season natin yung ibabaw. Tayo lang natin maluto. At habang paluto na yung kabilang side ng ating smashed patties, lalagay na natin yung ating cheese. Ang purpose niya is para habang naluluto yung ating kabilang side, unti-unti namang nagme-melt yung ating cheese sa taas ng ating patty. Ito namang ating burger buns, papahira na natin ng mayonnaise. You have the option kung gusto nyo pa siyang itosta. Pero ako, since mainit pa yung ating mga palaman, satisfied na ako doon. And also, while still waiting, lulubog na natin yung ating garnish pa na french fries. Just to add a little bit of freshness doon sa ating burgers, lagyan lang natin ng lettuce. Next up natin, scrambled eggs. And I think one of the mas sinusunod sa mundo ng kulinarya ay yung tinuturo ni Gordon Ramsay. Yung malasado yung ibabaw, tapos hindi sunog-sunog or tostado yung paligid. Kumbaga, pantay pa rin siya. Pour in. And make sure na i-whisk nyo kaagad. Kapag medyo mainit yung temperature, what you could always do is tanggalin siya sa heat, sa source ng heat. This, for me, is the perfect scrambled eggs. Next up naman natin, omelette. So, omelette, siguro ang una nating may isip kapag omelette, ito yung may filling. But in fact, yung omelette is basically just folded scrambled eggs. Pag gantong medyo mataas ng kaunti yung temperature, make sure na nakaabang ka na or yung tool mo para hindi magtutong or mamuo ka agad, yung pinakailalim. If you're gonna apply sa mga Western restaurants, isa sa mga pinapatest nila is actually how well you do your omelette. So we fold it, we make sure na yung ilalim is somehow set na before you start folding. So first fold and then tutulungan lang natin yan. Hi Food Explorers! It's that time again for our Fresh Farm Facts. Meron din pa tayong mga katanungan from our Food Explorers regarding yung ginawa nating vegetable soup. From Ma'am Cristina Salarda Gutierrez. Chef, ask ko lang po, ano yung nilagay mong toppings? I just topped it for garnish na rin and to balance lang din yung creaminess na meron from different vegetables na ginamit natin. I used all-purpose cream. Next up, we have Randy Dancel. Paano ginawa yung sauce? Meaning yung ating menudo sauce. Yung menudo sauce natin, ang pinaka-base niyan is of course tomato paste and tomato sauce na naigisa sa bawang sibuyas. And syempre nandiyan na rin yung essence saka yung lasa ng karne natin from our pork. Ang kakaiba kasi sa menudong imus is yung paggamit ng liver spread. Food Explorers, thank you so much for all of your questions. Again, this is our way of appreciating yung inyong pag-engage sa ating mga posts, sa ating mga food adventures. Kaya asahan nyo sa susunod, babasahin natin ulit inyong mga comments, suggestions, and tips. At syempre may mga special shoutouts pa tayo sa inyo dyan. Thank you so much! Isang Japanese artist at isang trilingual music producer.
Together, they are the formidable force called Fuyu. And today, sila ang tinawag nating Resback para ipa-experience sa atin ang sumisikat na Japanese themed cafe and events place sa Antipolo. Wow. Wow, this is such a nice, cozy place, isn't it? Yes. Thank you. Romi-san, what's the concept of this whole place? After the KTV, then event place, and then Resto Cafe. How long did it take you to collect all these collections, do you think? Almost 1 year. Eh? Yeah. Only 1 year? Only 1 year? Ito yung mga collections ng Hiromi, na which is ito, mga glass case siya na may mga hinadals. Then may mga variant din tayo na hindi siya naka-glass case. One of my favorite kasi is Warriors eh. So if mapansin niyo siya, ang daming Warriors talaga. There's an instrument from Japan. Wow! This is koto, diba? Yeah, koto. And Wow! Yes, that's the original, because personally, my mother is a koto teacher. Wow! Next time, maybe, yes. She can play She can here. play here. Wow! But this one, how did you get? from auction. Wow! All of this is from auction, Japan auction. Here's my Warriors. Wow! Oh, awesome. I call them my jowa. Wow! Yeah, my boyfriends. Kasi pogi. Yeah. Diba? Actually, kasi that kind of dough is really expensive in Yes. Japan. But here, Not Doro. really. very affordable. Wow, amazing. I have collections din ng mga authentic kimono. Wow. So you can wear it. It's cool. That's very cool. Diba? Yes. Finally, isa sa mga basic na luto ng itlog is boiled eggs. Again, sa mundo namin, sa restaurant at sa hotel, meron tayong tinatawag na standard. Ngayon, pag meron tayong gusto nating medyo malasado, our standard is at 4 minutes cooking time. And then pag medyo on the, yung parang pang ramen eggs, yung itsura niya, that's actually 6 minutes cooking time. Ang nagkakaiba tayo or nagkakaroon ng confusion sometimes is kailan ba nilalagay yung itlog? The cooking time should start pag kumukulo na yung tubig. So yung ating ramen egg, Pakita ko sa inyo kung paano gawin ang aming ramen na Tonkatsu Hakata Ramen. Ang una po ay lulutuin po natin yung topping na belly bacon, pork bacon, tawag po dito. Ito po yung noodles ng ramen. Lalagay po natin dyan sa kumukulong tubig. O sabang pong nilagay po natin siya, i-mix well po natin siya together para hindi po siya buo-buo. Ito po yung tonkatsu sauce. Pupour po natin pagka kumulo na po siya. Mix po siya. Ito na po yung noodles niya. Lalagyan na po natin siya ng mga topping. Ito po yung mushroom. And then this is the pork belly. Ito po ay naruto. Naruto po to. At ito rin po ay nilalagay dito. An egg. Ito na po yung sauce niya. Ready to serve na po. Tonkatsu Hakata Ramen. I'd like to introduce the two beautiful young gentlemen here, Kazu-san, and then Nishiko-san. And we'll be having ramen together. Yes. Tonkotsu ramen, and shoyu ramen, tantan. Wow. Wow. Let's try tonkotsu. Tonkotsu. Hakata tonkotsu. Let's Hakata try. tonkotsu. Okay. Itadakimasu. Itadakimasu. Yeah. This is so yum. Tonkatsu is creamy and salty. It has a really strong salty punchiness into the broth. Sarap. Shoyu ramen. Shoyu ramen. Yes. I think the nice thing about shoyu ramen, it has a really stronger flavor of the seaweed. Yes. The nori. Yes, you can taste the nori. This is matcha apparently. Okay. Wow. Matcha. So creamy. Wow. Yes.
This is very good. This is coffee jelly. In Japanese, called coffee jelly. Wow. I like this. Chewy. Chewy. So good. Because my favorite coffee jelly. Actually, I want to share something to Mama Food Explorers because where I'm Fumiya and Yukang, we start the new music project. It's called Fuyu. And then we already released the song in this January. It's called Iikot ang Mundo. This is our first single, and then it's all music platform. It's available, and then like music video is out now. So guys, please check our song. Ngayong alam na natin na totoo, kahit sa mang paraiso matapat. Hello mga food explorers! So today meron akong pamana dish na minana ko sa aking mama. At ito ay ang Boholana Empanada. Ituturo ko sa inyo today. Imimix lang natin para sa ating dough. So ito ay flour and then butter. Imimix lang natin hanggang mag-melt yung butter. Add na natin yung iba pa nating ingredients. Ating white sugar, konting salt, tapos yung ating baking powder. Tapos i-mix lang natin sila together. So ngayon, a-add na natin ang cold water. So cold water ang gagamitin natin para mas maganda yung texture niya. So eto, mamasahin nyo lang to hanggang sa mabuo nyo yung tamang texture ng dough na medyo kaya nyo na siyang biluging bola. And then, babalutin nyo lang ng cling wrap para mag-rest siya ng about 20 to 30 minutes. So, nag-start namin lutuin to, I think mga 2020, basta nung pandemic days. Yun yung isa sa naging source of income namin, lalong-lalo na para sa mga medical needs ni mama. So, dun kami kumukuha ng pangangailangan everyday. And at the same time, parang naging bonding na rin namin ng pamilya kasi kaming tatlo ng kuya ko, pati si mama ang gumagawa nito. So, after 20 minutes, ito na ang ating dough. Lagyan lang tayo ng flour. So, kailangan nyo dito ay ang inyong mga muscles. Kasi magpumasa tayo ng dough. Ini-need lang po natin tong ating dough. So, kapag na-need nyo na yung ating dough, pwede na kayong maghulma. Then, kuha lang kayo ng kahit anong bilog na pwede nyong pangkat dito sa inyong dough na kakasya dito sa ating molder. So, kagaya nito, kakat ko lang siya. May hulmahan na akong ganyan. So, pag meron na tayong mga bilog dito, pwede nyo na siyang i-set aside dahil gagawa naman tayo ngayon ng kanyang filling. Are you ready? Kumanta muna. Onion. Then, sasabay na natin ang chicken cubes. And then, ang ating carrots. And potatoes. Gisa lang natin konti. Para palambutin na tong ating veggies, pwede kayong gumamit ng chicken stock, pero pwede namang water lang. Meron pala tayong pinakuluan kanina na chicken breast. And then, ang gagawin nyo lang is, shred nyo lang ito. Then, pwede na natin siyang isama dito. Patis, brown sugar, and then oyster sauce. Lagyan din tayo ng black pepper. Okay na to. Pinalamig ko muna to ang ating filling na niluto kanina dahil hindi siya pwedeng right away ilalagay natin sa ating dough dahil possible na mabutas pagka prito natin. Hatag nyo lang dyan, then kuha kayo ng filling.
Meron tayong raisins, dagdag lang din kayo. And then, meron na rin tayong boiled egg na nakahiwa na rin. Yarn. Then the moment of truth, kung kakagat ba siya. Tada! Ayan na ang ating... Ayan na siya! Ayan na ang ating empanada number 1. So, yung ating oil ay pinainit ko na kanina and kapag nilagay nyo ang inyong empanada ay kailangan low heat lang para hindi siya mabilis masunog. And pantay yung pagkakaluto. Tikman na natin ang aking boholana empanada. Ang sarap talaga nito. Nakakamiss yung lasa na hindi siya maalat. Na may konting tamis din siya. Shout out sa iyo, Mama! Sa iyong pamana recipe. Mga unta! Feeling ko hindi ko pa rin kayang lampasan yung galing ng mama ko, yung timpla ng mama ko, yung paano siya magluto. Ako talaga looking back, parang nakita ko na hindi lang itong dish na to ang namana ko sa mama ko, kundi yung diskarte din talaga. Ang pamanang recipe ni Hana, pwedeng-pwede mo ring matikman. Dahil muli nilang binuksan ang kanilang empanada business. You can order online through their official social media page, Boholana Empanada. Sa mundo, sabi nila nothing is perfect. Pero sa kulinarya, meron. Kaya may mga standard kaming tinatawag dahil based on specifically temperature, sinasabi natin ang perfectly cooked poached egg is dapat yung yolk niya naglalaro yung temperature sa around 62 degrees. It normally takes around 3 minutes para mag-coagulate o mamuo yung egg white natin o yung albumin na tinatawag. And to help, siguro mas mapadali yung pag-coagulate na yon, we will be using acid or vinegar. Swirl mo yan para magkakaroon ng parang whirlpool dun sa loob para mas maganda yung umbok niya. And of course, pinaka-importante dito, yung pinakasariwa or freshest egg na makukuha mo. But, just in case na hindi ganun ka-fresh yung itlog na gagamitin mo, what you can do is use a strainer para matanggal yung parang pinaka loose na or hindi na fresh na egg white. You can go ahead and dunk doon sa ating simmering water. It would also help kung meron kang ice bath na nakaabang just in case na kunyari sa mas matagal mo pang oras isa-serve yung poached egg mo. What we're after here is the presentation side. So what you want to show here, ito yung nakikita mong ibabaw. Pag isa-serve mo na siya, flip mo lang yan. And there's your perfectly cooked poached egg. Gawa tayo ng bacon pasta. Yung ating parsley, isang tipak ng smoked bacon. We're just going to cut it into lardons. Lalagay lang natin sa pan to render yung fat. Pwede na nating lagay yung ating pasta. Season lang natin generously ng ating salt. I'm sure nagtataka kayo kung wala ba tong sauce or kahit anong idadagdag. Actually, sagot dyan is wala na. Yung excess water na meron dun sa pasta natin would actually serve as an emulsifier. Or actually magkakaroon ng emulsification na mangyayari dito sa pan natin. Meaning, yung oil at saka yung pasta water, pag tinos na natin yan, para siyang bubuo ng thick sauce doon sa pasta natin. O diba mukha na rin siyang saucy? Right? Just like that. Pwede tayo mag-serve.